Sa mga readings, ang mga court card ng bawat suit, so ang page, knight, queen at king, ay karaniwang kumakatawan sa mga tao na magkakaroon ng impluensya sa buhay ng subject or ng binabasahan. Kumbaga, para silang important or influential characters dun sa kwento ng nagpapabasa. At the same time, pwede ding yung court cards mismo represents the subject themselves. So, kung sino man yung binabasahan, pwedeng magpakita sila mismo dun sa reading as a character, as a court card. So, pwedeng sila mismo yung page, yung kabalyero, yung reyna o yung hari. So, outside of a reading, lahat ng court cards ay may kanya-kanyang unique qualities and characteristics. So, yung court cards na to, 16 court cards sila. They represent the range of characteristics that humans have. Kaya by themselves, outside of a reading, kapag mag-isa lang sila, ang mga court card, kumbaga they represent yung mga tao that reflects the same characteristics. Tapos, ang hari or kabalyero or page doesn't necessarily mean na lalaki yung nire-represent niyang tao. Ganun din ang queen or reyna, hindi necessarily na babae yung talagang tinutukoy lang niya. Pwede siyang kahit ano. Pero itong mga tao na to, talagang pinapakita nila yung qualities na traditionally nire-represent ng mga court cards na to. So yung mga king, queen, knight, kasi 'di ba socially meron silang functions in society. So yun yung mga experiences and responsibilities na nire-represent or sinasalamin ng mga tao na pinapakita ng isang reading. So, kumare, isang tao na very leadership-oriented siya, very charismatic, pwede siyang hari, ganun. Pero kapag very action-oriented siya, tapos talagang very strong yung personality niya, tapos gusto niyang tinatackle yung mga pagsubok head-on, pwedeng isa siyang knight or kabalyero. Tapos, pag merong quality of innocence na merong bata-bata pa siya, pwedeng siya ang page sa kwento. Yung mga court cards kasi, sometimes, they also indicate the certain age ng isang tao or parang current journey nila sa buhay nila. So, syempre, kung bata pa yung binabasahan or inexperienced pa in life, most likely, page yung magre-represent sa kanya, hindi king. Kasi, lalo na ang king and queen, talagang mataas na yung level of wisdom nila and influence and control nila sa mundong ginagalawan nila. Tapos, hindi din accurate to say na kumare may isang tao na binabasahan, tapos tumapat sa kanya yung sabihin na natin na Knight of Wands. Ngayon, kung siya yung Knight of Wands, pwedeng at this point in their life lang yun. Hindi siya accurate to say na forever habang buhay niya or yung buong kwento ng buhay niya nakasum up na siya na yung Knight of Wands forever. Pwedeng later on, siya naman yung King of Wands or pwedeng magbabago yung quality niya as a person, siya pala yung Knight of Wands pagdating ng panahon, ganon. So, nagbabago. Minsan nga, pwedeng more than one court card yung pinapakita ng baraha to reflect a person. So, pwedeng ang isang tao, siya yung Queen of Cups, pero at the same time, siya din yung Page of Swords. So, pag merong qualities na talagang nire-reflect ng tao, so, pwedeng yun kasi yung pinapakita ng baraha na that is who they are right now in their life, where they are in their journey. So ngayon, ang King of Wands is someone na kayang mag-dominate or mag-influence ng other people through the strength of his experience, yung na-accumulate niyang experience and authority throughout their life. So, this person is someone who's strong-minded. Tapos talaga yung will and determination niya dictates or elevates themselves in terms of
possession and power and influence over others. Kaya siya hari, 'di ba? So very strong-willed. Hindi naman pwedeng ang isang tao na very weak-minded or hindi matatag yung kalooban niya, 'di ba? Paano siya magiging hari kung ganun? Alam din ng hari na madami siyang responsibility at talagang matatag niyang kinakaya lahat ng ito. So, itong King of Wands, actually, yung attitude niya is very active or taking on the initiative. Parang ready siya for action kasi alam niyang meron siyang belief sa sarili niya na he will overcome. Tapos, tulad ng Queen of Wands, ang hari ng mga Wands ay tapat at sincere and honest. Wala siyang pagpapahalaga sa mga kasinungalingan. Hindi siya nanloloko. Kumbaga, sinasabi niya yung gusto niya tapos kapag meron siyang kailangan, hindi niya kailangang mangloko para makuha yung gusto niya. Ayaw niya ng mga kasinungalingan. Isa siyang tapat na tao na hindi nagtatago. So, may pride pagdating sa ganon. Kasi syempre, hari siya, 'di ba? So, maghahari siya ng matiwasay at tapat. Hindi siya manluloko o mandadaya. Pero, yung King of Wands, meron siyang tendency na sumobra naman sa pagiging confident. In a way, parang merong quality itong King of Wands na he can view weakness as, weakness. So, parang siya kasi malakas siya, matatag siya, 'di ba? So, hindi niya maintindihan minsan na may mga taong hindi kaya yung kaya niyang gawin. Tapos, hindi niya gets yon. Feeling niya, kapag kaya ko, kaya mo din dapat. Hindi niya naiintindihan na may mga taong wala yung qualities of a king, 'di ba? Parang commoners. Hindi sila kasing tatag o kasing lakas sa isip at gawa at sa puso. Hindi tulad niya. So, in a reading, the King of Wands can represent someone na medyo mataas yung tingin sa sarili. Tapos, medyo masyado siyang hard on other people kasi ang taas ng expectations niya. So, pinupush niya yung mga tao kasi hindi niya gets na may mga weakness yung ibang tao na hindi niya weakness. Pero, at his best, yung King of Wands is actually someone who's very creative and ambitious. So, yung social commitments niya, nagagamit niya as resources. Very charismatic siya. Tapos, yun nga, yung resources niya sa buhay na nagagamit niya to further his projects and endeavors. Tapos, very creative siya mag-isip kasi ganun ang fire sign, 'di ba? Yung apoy, merong element of creation. Yun yung energy na pinapakita niya. Tapos, ginagamit niya to fulfill his ambitions. Kumbaga, mataas siya mangarap. Tapos, hindi siya magsasettle. Pero at his best, this is a very good quality kasi very determined siya, tapos honest and sincere, hindi siya nanloloko, hindi siya mapanakit at mapandaya. So, dito sa Marseilles card, parehas lang yung kwento, si Roy de Baton. So, siya yung King of Wands sa Marseilles card. Parehas lang yung pinapakita niya, pero dito sa The Naked Heart Tarot, yung King of Wands, siya na yung Spirit of Wands. Ngayon, pansinin natin na merong parang lizard or salamander dito sa Rider-Waite saka sa The Naked Heart Tarot. Parehas yung image na pinapakita niya. Yung lizard, kagat-kagat yung buntot niya na parang bumubuo siya ng circle. So actually, ang ibig sabihin nito ay maturity and completion. So, in a way, yung energetic message na binibigay niya ay yung King of Wands, meron siyang quality talaga na geared towards completion. So, kapag may sinimulan siya, talagang tatapusin niya. So, the King of Wands is someone that values honest commitment. Tapos talagang committed siya. I-fulfill niya yung pangako niya. So, this is someone who's not afraid of commitment. Tapos they are trustworthy and mature enough to fulfill their promises. So, sa isang reading, kapag naka-reverse ang mga court cards, for example, itong King of Wands, kapag nakabaliktad siya, tapos physical aspect lang ang pinag-uusapan natin, kumbaga,
yung card na to ay physically nire-represent niya or kinakatawan niya ang isang character sa buhay nung binabasahan, pwedeng in reverse kasi ang ibig sabihin nito ay nagiging hindi magandang influence itong tao na to dun sa subject. Or in a way, parang nagiging hadlang siya or merong conflict and antagonizing na nangyayari mula sa tao na to dun sa tao na binabasahan. So, pag naka-right side up ang King of Wands, tumutukoy ito sa isang tao na very headstrong and determined, very ambitious at merong kapangyarihan to fulfill their endeavors. Pero at the same time, medyo hindi maunawain. So, hindi ganun kabuti yung emotional standing nila para umunawa sa mga tao sa paligid nila. So, this can mean someone na very commanding pero intolerant of other people's weaknesses. Pero, kapag nakabaliktad naman ang King of Wands, pwedeng tumutukoy na ito sa isang tao na medyo natuto na parang siya dati yung hari na talagang very commanding, very demanding, tapos hindi siya pumapayag ng kahinaan, hindi siya makakonect emotionally sa mga taong hindi makakeep up sa kanya. Pero kapag naka-reverse na ang King of Wands, medyo mas natuto na siya. So, mas nakakaunawa na siya ngayon. So, meron pang further maturity na nangyari. So, parang isang hari sa isang fantasy na kwento na lumambot na yung puso niya at medyo bumait na siya. So, matindig at malakas pa rin siya, 'di ba? Siya pa rin ang hari ng kastilyo ng kaharian na ito, pero mas naging mapagpatawad na siya at hindi na siya kasing higpit ng dati. Yun ang ibig sabihin ng reversed King of Wands. Hanggang sa muli, please like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa pagbabasa ng tarot cards.